kumusta? Narito ako para pag-usapan ang tungkol sa isang paksang tinatawag na constipation na nangyayari na isa sa pinakatahimik o hindi sinasalitang paksa nitong mga nakaraang araw, ngunit ito ay isang tahimik na epidemya na nagmumula sa India. Kaya ano ang paninigas ng dumi? Ang pagkadumi ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng mas kaunti o mas kaunting pagdumi sa isang linggo. Siguro masasabi nating wala pang 3 beses sa isang linggo. Sinasabi natin na ang pasyente ay halos constipated. Kaya ano ang mga sanhi ng paninigas ng dumi? Kadalasan ito ay ang pagbabago ng ating pamumuhay. Mula pagkabata, sinasabi na namin sa paaralan, sinabihan kami sa paaralan na dapat kang uminom ng 3 litro ng tubig bawat araw at isang buong mangkok ng prutas at gulay. May layunin yon. Sa madaling salita, sa kasalukuyang mga araw, ang kakulangan ng hibla, kakulangan ng tubig, kakulangan sa ehersisyo ang nangyayari na ang pinakakaraniwang sanhi ng paninigas ng dumi. Sa mga buntis na kababaihan, ito ay nangyayari na ang hormone progesterone na labis sa panahon ng pagbubuntis na nagiging sanhi ng pagbaba ng pagdumi. And maraming beses ang mga pasyente ng thyroid ay may posibilidad din na magkaroon ng paninigas ng dumi dahil sa mas kaunting pagdumi. Ano ang mga komplikasyon kung mayroon akong TB? Oo, kapag ang mga tao napipilitan na may pagdumi, malamang na magkaroon sila ilang mga kondisyon tulad ng mga tambak, fissure, fistula at maraming beses na nagpapakita sa atin ng pagdurugo mula sa kanilang anal rectum. Kaya paano kita matutulungang gamutin ang iyong constipation na pasyente ay narito sa Apollo Specialty Hospital, Vanagaram. Nagpapatakbo kami ng isang maliit na klinika na tinatawag na Constipation Clinic na kasalukuyang nagpapalaki ng kamalayan sa buong bansa kung saan tinatrato namin hindi lang ang iyong constipation, kundi ang iyong pinagbabatayan na sanhi ng constipation at pati na rin ang mga komplikasyon ng constipation alinman sa surgical o medical. Salamat po.